Naku, veteranong power forward at isang NBA champion maaaring idagdag ng Lakers sa kanilang final roster. Pero bago yan Lakers, meron palang secret weapon at hindi ito si Luka Doncic. At ito nga ay si Trey Jemison, isang 6'10 center. Ito nga ang player ng Lakers na kinuha nila noong January para sa isa sa kanilang 3 2-week contract. Si Trey Jemison nga ay naging undrafted noong 2023. Naglaro na nga rin ito sa mga kupunan ng Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans. Na alam nyo ba mga idol na simula nang kinuha ito ng Los Angeles Lakers, na sa bawat maglalaro si Trey Jemison ay lahat ng kanyang 11 games appearance sa Lakers ay naipanalo nila. Kaya ganito kabangis ang player na ito para sa Purple and Gold. Malakas sa depensa, masipag kumuha ng mga rebounds at magaling din na screener. Kaya ito yung player na kailangan ng Lakers pagdating ng postseason, isang player na physical maglaro at gumagawa ng mga dirty works. Pero kayo mga idol, kung kayo ang tatanungin, dapat na bang i-convert ng Lakers si Trey Jemison sa standard contract para makasama nila itong maglaro pagdating ng playoffs? Samantalang Lakers maaari pa daw kunin itong undersized na power forward na si PJ Tucker para maresolba ang frontcourt issue ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon kasi ay ganap na itong free agent matapos itong i-waive ng Toronto Raptors. May edad nga ito sa ngayon na 38 years old, pero kaya pa nito ang makapag-contribute sa kagaya sa kupunan ng Lakers. Last year nga sa kanyang 31 games sa Los Angeles Clippers ay nag-average lang ito ng 1 point at 2 rebounds sa loob ng 15 minutes per game. Bagamat mababa ang mga numero na ito ni PJ Tucker, pero ang mahalaga daw dito ay ang kanyang defensive abilities at experience. Lalo at simula January 15 ay ang Los Angeles Lakers na ang best defensive team sa NBA. Lalo na noong pagkatapos ng All-Star break. Kaya ang addition ni PJ Tucker sa Lakers ay maganda itong idea, lalo na sa kanyang depensa na lalo pa nitong mapapalakas ang Lakers sa area na ito sa frontcourt. Undersized man si PJ Tucker para sa pagiging power forward at kulang ito sa offensive skills. Ay ang mabibigay naman daw ni PJ Tucker ay kahit ito ay undersized ay ang rim protection, toughness, defensive versatility at veteran leadership. Kaya maaari daw itong gamitin ng Lakers sa 12 to 10 minutes per game. Pinaka-concern lang kay PJ Tucker mga idol ay bumaba na ang kanyang shooting percentage. Nakilala pa naman ito dati sa kanyang depensa at sa kanya namang mga corner 3-pointer sa opensa. Kaya kung magagawa kahit papaano ni PJ Tucker na maibalik ang kanyang dating shooting sa kanyang mga 3-point shots, ay malaking boost ito sa opensa at depensa ng Lakers. Na kung ihahalin tulad ko nga si PJ Tucker ay parang si Bruce Brown nga ito dati noong naglalaro pa ito sa Denver Nuggets. Undersized lang pero grabe naman ang ginagawa sa loob ng court sa depensa at pagkuha ng mga rebounds. Kaibahan nga lang nila ni PJ Tucker ay mas productive sa opensa itong si Bruce Brown. Pero pagdating sa depensa ay may pagkaparehas ang kanilang energy sa loob ng court. Kaya nasa Lakers na lang talaga kung willing ba sila na kunin itong si PJ Tucker pandagdag sa kanilang frontcourt.